Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas nawawalhati, ang pag-ibig ang siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi po ng pagparito'y hingi ako ng aginaldo, pasensya na kayo kami na mamasko. Ayun mga gala, no? Dito tayo sa may San Pedro Square. San Pedro Square, ibig sabihin yan, malapit lang tayo sa City Hall. Sangguniang panglungsod ng bayan ng Davao, Metropolitan Cathedral, San Pedro Church, tapos CM Recto, San Pedro Street, Bolton Street, Magallanes, no? So ito yung tinatawag na San Pedro Square. So kapag merong mga kaganapan dito like Araw ng Davao, Kadayawan Festival, yung speech inauguration, kung ano-ano pa mga basta event ito sa Davao. So laging dito ginaganap yung sa sentro na to, sa lugar. Andiyan yung entablado namin. Okay, so ang rason nga pala talaga mahagala ba't nandito is dahil gusto kong ipakita itong aming light up, no? Pailaw or pagsindi or paliwanag sa Christmas lights dito sa amin sa San Pedro Street. I mean sa San Pedro area. Diba? San Pedro Street yan. Pwede. Tama pa, San Pedro Street nga. Ngayon, kanina kasi, hindi ko namalayan, hindi ko nalaman, hindi ko napansin, or wala akong kabali-balita, no? Wala akong ka-idea, no? Blind ako na, yan pala, ngayon pala, sit, no? Today pala, November 28, Martes, no? Nakasit na magbukas ng ilaw si mahal na mayor, di ba? Kagalang-galang na si Mayor Basti or Sebastian Basti Duterte. Na ngayon niya pala bubuksan yung Christmas tree and Christmas lights. So, basta mga pailaw na ito, no? Ipapush yung button. Na which is nagawa ko siyang i-vlog, nagawa ko siyang i-cover last year. Yan, no? Ano tawag dyan? Tangke de gira. Okay, akala ko no? Akala ko may anyway, may reminder lang yun, no, na magbalik loob sa puong may kapal, no? Ganun, magpabautismo na. So wala pa akong bautismo nito. Saan kayo magpabautismo, no? So yun ang mahagala, bali papakita ko sa inyo lugar. Wala kaming ilaw dito like yung mga gaya nito, mga neon lights or mga solar bulbs, pero ito maliwanag naman. Tsaka safe naman dito kasi kahit madilim siya, kita mo naman ang mga tao tumatambay, di ba? Ay adjust ko yung contrast ng ating pailaw sa ating cellphone. Lang ha. Di ba? Kita niyo yung mga tao nakatambay, relax lang sila, at ease, no, very comfortable. Basta one day gagawa ko ng vlog na communalities or pagkakapareho, pagkahahalin tulad ni Davao City in Iloilo, ni Davao City at ni Cebu, ni Davao City at Manila, ni Bacolod City in Davao, Davao in Cebu, CDO, basta gano'n, no? So mekos-mekos na yan. So abangan natin yan. So for na mahagala, pahinga muna ako. Kumbaga ganito muna tayong vlog kasi yung mga ganong content kasi medyo it takes time yun. Yung magdadab ka, di ba, mag-voice over, tapos basta gagawa ka ng mga napakadaming mga clips nun. So it takes a lot of time and effort para magawa yung mga ganong klaseng vlog. So ngayon, ganito muna yung vlog ho natin. So ganyan nito, for example so ang common kung napapansin sa Davao and sa Iloilo is ganyan nito, for example. Kita mo itong mga tao, di ba? Ayan, di ba? Masyado silang komportable, very at ease, di ba? Carefree, wala silang iniisip yung problema na baka may mga hablot ng cellphone nila, may lalapit, biglang manaksak o kung ano pa mga hindi magandang mangyayari sa kanila, di ba? So kita mo. So yun, isa yun sa mga commonalities, no? In the common thing. One thing in common. One thing pa lang yan, so meron pang 2 things, 3 things, 4 things, napakadami na pwede natin i-discuss about sa Davao City in the Iloilo City. May mga things in common. Sobrang dami. So ngayon, tuloy muna tayo dito sa ating area. Area na pupuntahan ba. Mga tao dito, tambay lang. Tambay ganda, tambay pugi. May mga bidjab, may mga tangke de gira, may mga TF, may mga police auxiliary, which is very good yun. Kasi alam naman talaga natin na kapag mayroon talaga presensya ng ating mga kapulisan, ng ating mga authority, mga law enforcers, yung mga gagawa talaga ng mga katarantaduhan, may mga masasamang balak, mato-turn off yan, di ba?
Madi-discourage na yan sila nagagawa ng mga hindi magandang gawain. Kasi nga, andyan nga yung yung visibility, police visibility, di ba? Ganun yun. So ngayon, kung makikita nila, walang police, walang masundalo. So pwede tayong manghablot ng cellphone, pwede tayong magnakaw, mga snatch, mga pickpocket. Kasi wala namang habol yung yung bibiktima natin, bata, babae, buntis, matanda. Di ba? Yun yung mga vulnerable, walang kalaban-laban yung mga yun. Ano ba naman ang laban nila sa mga malalakas, tumakbo, mabilis tumakbo, no? Ng mga kalalakihan, ng mga snatcher, mga tawag na ito, mga law offender, di ba? So syempre wala, pero kung may police, syempre isang bahala ka lang, good luck sa iyo, no? So dalawa lang mangyayari sa iyo, manlaban ka o makulong. May mga ganun na naman eh. Meron kaming clock tower dito ha. So oras alas 10:15. Tama ba? Alas 10:15? Parang late yata. 11:09 na. So ito na yun, Rizal Park. So dito pa lang, dito pa lang ha, sa San Pedro Square pa lang, meron na kami ditong park na isa, Bonifacio, Quezon, Bonifacio, Osmeña, Candelaria, or Osmeña, basta park dito eh. Centennial parang Centennial, tama, 3. Plus Rizal Park, tapos Quezon Park. So we have 5 parks. Dito pa lang ha, sa vicinity, alone. So mga hagala, papakita ko na sa inyo ang liwanag ng aming city, ng aming city proper, ng aming pinaka-downtown area talaga. Mayroon pala nag-aaway, no? I mean, hindi pala nag-aaway, kumbaga parang discussion na naman, healthy conversation, kumbaga ba, na sa shoutout kay Namits, si Namits is taga Coronadal, Tacorong, or whatsoever, basta taga doon area, no? Mga Hidonggo, yung lugar kasi na yan is lugar yan, dyan naninirahan ng mga kababayan nating mga Hiligay nun, Ilonggo, Ilocano, and mga Muslim. May mga Cebuano din, no? Tama ba? Paki-comment nga dyan mga taga-Tacorong, taga-Coronadal, Marbil, kung taga saan kayo dyan sa mga kahilongguhan in the Muslim area. Kung meron di ba mga Cebuano sa lugar nyo? Siguro kung may mga Cebuano, wala silang choice kundi mag-Ilonggo sila, no? Mag-Muslim or Ilocano. Or pwede din mag-Tagalog. Kasi parang sa lugar na yan, basta pagkakalam ko, majority yung Muslim and Ilonggo. So minority lang, minority. Ano yan? House of lang, no? So minority lang yung Tagalog, Ilocano, and Cebuano. But since Tagalog talaga yung natin, national language or official language, no? First language, mga ganun. I don't know. Basta nakalito rin yung mga official language, no? Filipino language, di ba? Pero hindi Tagalog. Kumbaga parang first language, Tagalog pwede. Pero kung first language, paano naman yung mga Cebuano dialect, di ba? So yun ang first language nila, Cebuano. Depende ko ano yung mother tongue mo. So yun yung magiging first language kung tawagin. For example, ikaw pinanganak sa Iloilo or Bacolod. So ibig sabihin, ikaw ay Ilonggo. So ibig sabihin, ang first language mo ay hindi English, hindi Tagalog, kundi Ilonggo, no? So kasi yun yung mother tongue mo. So pagkalabas mo pa lang sa sinapupunan, nung lumaki ka na at nagsimula kang magsalita, di ba? Yan yung first language. Second language is English or pwedeng Tagalog, no? Pwede. So ito yung mga hagala, yung namin dito, Rizal Park. Tapos ito naman isa, yung may mga nakasabit na, ayun, may mga lantern, may mga Christmas tree, yun na yung Quezon Park. Zoom in natin ha, yan. So late man ako kanina, hindi man ako na-witness na nag-speech si Mayor Basti. Okay lang yun, wala problema, no? At least, meron tayong update din ngayon dito. May pakita ko sa inyo kung gano'n nga ba kaganda ang aming City Hall. Oy, nga pala, ito pa, mayroon pa isang isang one thing din. Maliban sa napaka-relax na mga tao dito na mamasyal, slow moving, pag gagatong oras. Pero pag araw dito sa Davao, wala na, hindi na uso yung salitang slow moving or slow motion. Kasi lahat na dito nagmamadali. Kasi unang-una, pwede ka nang malit kasi traffic, di ba? So, pag may opportunity, mayroong jeep na kahit kalahating puwit lang ang makakaupo sa jeep, sasakyan mo na yun. Or else, malilate ka kasi wala kunti lang jeep, maraming pasahero. Plus sa traffic pa. Tapos pangalawa, kapag dati kung dadaan ka sa tatawid ka sa kalsada, kahit wala ka sa pedestrian, gaganon mo lang yung kamay, stop in the name of love, no? So hinto na yung yung mga taxi, yung mga jeep. Pero hindi na. Talagang magmamadali ka or else mabubusinahan ka o di kaya parang titingnan ka ng napakasama ng mga driver. So nakaka-intimidating talaga dito sa Davao ngayon tumawid ng kalsada. Ramdam ko yun mga gala. Sa akin wala problema pero naawa ko sa mga buntis, may batang maliliit at matatanda, parang alam mo yun, parang gusto ko sapakin yung yung driver na busina ng busina tapos matanda yun yung tumatawid, di ba? Yung kawawa naman. So, siguro sa akin, sa mga physically fit, pwede pa siguro, okay lang manakbo, di ba? Patakbong tatawid.
So despite sa laging reminders ni Mayor Basti na let's make the pedestrian lanes a safe place for Filipino people or sa mga pedestrian. Pero still wala nagmamadali lahat dito ng mga driver. So lahat na. So hindi na siya slow motion ang Davao ngayon when it comes to sa kalsada. Oh, tsaka sa araw kasi nagmamadali baka malit kasi nga traffic na nga talaga. Kumbaga kahit Sabado at Linggo dito wag kayong pakumpiyansa, no. Walang dito, may mga time talaga na kahit alas 2 pa ng hapon, traffic na. Pero pag gabi naman to, kita mo naman itong mga tao dito, di ba? Napaka-relax lang. Oh. Relax lang mga tao dito, di ba? Oh, easy lang, tambay-tambay. May partner wala, di ba? Happy lang. Yan, steady lang sila, like stay put, no? I-enjoy nila yung moment na dito sila. Presko yung hangin, may mga punong kahoy and pailaw. Siyempre, holiday season na nga siya. So okay, kasi di ba kanina sabi ko, one thing in common sa Iloilo and Davao is yung mga tao nga slow moving or slow motion. Like, wala, komportable talaga nakaupo sa mga parks. Okay, meron pa isa. Ito, idadagdag ko na to. Kumbaga parang ano to siya, no? Parang, ang tawag nito? Anong pauna yung information? Yung spoiler, okay, spoiler, no? Sa akin gagawin na Davao City in the Iloilo content na pagkakapareho. So ito, spoiler alert. Pangalawa, nahusgahan laging sinasabihan tayo sa comment section na ang Iloilo is boring. Ganon din ang Davao City, boring din. Di ba? Boring din ang Davao. Ganon na sabi nila, boring. Siguro ako, I don't know sa Iloilo ha. I don't know. Pero sa Davao, siguro masasabi kong boring talaga ang Davao kung ikaw ay drunken master, di ba? Kung ikaw ay mahilig uminom, kung ikaw ay mahilig talagang umalak na magdamag ha. Kasi may mga inuman din naman sa Davao, may mga din tayo, mga beer houses, ang dami nga no. Oh, kaso nga lang kalat-kalat hiwa-hiwalay. Unlike sa Iloilo na yung yung pavia or padilya, basta mayroon kayong binabanggit diyan na pupuntahan ko na sana. Oo. Kaso nung dahil nga sa napakaingay ng mga tugtog, ayun, hindi na ako tumuloy doon kasi ayokong mag-re-upload ulit ng mga video kasi ang mangyayari kasi doon, copyright strike tayo doon kapag makukuha kayo mga tugtog ng mga Jason Derulo, yung mga tugtog ng mga pang R&B and mga hip-hop ng mga tugtog no pang diskuhan talaga. So the moment na makukuha yon ng aking camera, ng aking while nagre-record ako, so automatic copyright strike ulit-ulit. Kaya din ako dumiretso. Pero alam ko talaga napaka-happy ng area na 'yon, napakaganda. Kaya hindi siya boring ang Iloilo. Kasi kung nightlife meron, food stalls meron, maraming boring ang isang syudad. Kapag walang 24/7 na 7-Eleven, walang mga 24/7 na mga drive-thru na mga fast food chains, 'di ba? Mga McDonald's and Jollibee, 'di ba? Walang coffee shops, boring talaga 'yun. Oo. Ako na magsabi doon pag walang coffee shop. Boring 'yun. Oh, doon pa lang sa Festive Walk Mall na panalo ka na doon. Sabihin nila nung ako nag-vlog wala nang tao, malamang yung mga tao natutulog na, di ba? Pero yung mga taong gusto pang gumising at kumain, mag-food trip, merong bukas na restaurants. May mga bukas na mga sanggipsan, may mga bukas na mga Korean restaurant sa Festive Walk Parade. Meron doon. Di ba? Oh, kahit ka sa Manila sige, minsan sa Manila mag-vlog tayo sa Manila ha. Na napakadaming tao na noon, may talaga, hindi na talaga siya ganun ka-alive. Siyempre, kung gusto mo talaga ng hindi boring ang life, punta ka sa mga close bars, di ba? Doon may mga diskuhan, may mga nightclubs, ba? Mga ganun, di ba? Marami yan. Meron, I don't know kung meron sa Iloilo. Ay, meron sa Iloilo. Basta hindi ko, I don't know kung nasama ko siya, parang hindi ko yasabi na i-vlog, parang meron ako ng parang picture taking. Sige, don't you worry mga hagala, i-upload ko yun, yung aking picture taking selfie, no? Na hanggang alas 3 ng madaling araw kung maraming tao daw. Pag minsan naman kung wala masyadong tao, basta kung wala ng tao, kumbaga tao yung kanilang doon sila magbabase sa tao, sa mga guest nila. So kung maraming tao, like kahit alas 4 na ng umaga, at as long as meron pang gustong uminom at sasayaw, magdidisco, sige, tuloy pa rin sila. Pero kung wala na, like mga alauna pa lang, siyempre magkuklose sila kasi sayang din sa kuryente, di ba? So ganun yun. Pero at least meron, ang dami. Sa lang yun, Festive Walk lang yun. Festive Walk Parade, hindi pa yun sa yung sinabi yung Pavia pero Padilla ba sa somewhere Mandorrio lang din, no. So wala siyang boring. Kahit dito sa Davao ang dami. So kung gusto niyo mag-disco dito, gusto niyo sa disco, hindi ko alam kung may discohan ba sa Davao. Basta meron kasing liquor ban sa Davao, like hanggang alas 12 lang, uwi ka na, whether you like it or not. Ubos man yan o hindi, labas ka or else kakalad ka rin ng pulis na ang kukuha sa iyo, di ba? O dito sa Davao napakahayahin ng mga dito, mga store owners or mga bar owner
di ba? Kasi or mga mga nagmamanage sa mga bar kasi just in case na may away, may mga commotion, di maiwasan, di ba? Siyempre dala ng alak, kalasingan. Lango sa alak siyempre dati nakipag-away, di ba? Takot yung mga may-ari kasi baka magalit yung kasi paglasing, di ba? Nakontrol. Pero pulis kalaban mo dito. Pulis talaga yung isang tawag mo lang yan sa pulis. Sila na yung kukuha ng mga tao, ng mga nagwawala o ano pa man. So dito, alas 11:30 pala, alas 12, yung mga patrol cars, andyan na yan nakaabang, mga mobile cars, mga police mobile patrol. Andyan na yan harap na yan. Nakaplastada na yan sa mga beer houses. So kaya yun, uwi. So dito sa Davao, yun, I can see na boring siya pag ikaw ay mahilig sa nightlife na yung magdamagan yung tagang hanggang alas 4, alas 5 matapos yung diskuhan. So boring talaga ang Davao City. Kasi hanggang alas 12 pinakamatagal na alauna. So kung gusto mong masaya ang buhay mo, punta ka ng Samal or Tagum City or Daegu City. Malapit lang naman yun kung gusto mo talagang magdamagan, mag-alak. Tapos saan pa ba? Yun lang mahagala, no? Bali lapit pa tayo dito ng konti. Para close encounter. Paano nga ba meron dito? Dito tayo magsimula. Quezon Park. Unitap. Ano to? Winnie the Pooh. Tama ba? Hindi ko kilala yung mga mga stop toys. Sorry. Nakasabit na yung mga parol. Christmas tree. Christmas lights. Di ba? Mga tao dito, chill-chill lang. City Hall of Davao. Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Gumagalaw ba to? Hindi, no? Parang display lang siya. Just for the show. Nice one. This is Davao City. Ladies and gentlemen, mahagalang mga Davaoenyo. And ito na yung ko sa inyo. Yung aking handog, pasasalamat, no? Kaya gusto ko matulog na sana ako kanina, pero nung napanood ko sa Facebook na meron parang ganap pa ganina dito, sana ay pumunta na ako, no? Malay ko ba na November mapapaaga? Kasi pagkakalang ko December 1, di ba? Yun, I love Davao very much. Siyempre. There's so many reasons para mahalin ang Davao City. Okay na tayo mahagala. Maraming thank you, no? So, yun lang. Napakatawa na dito. Kung ikaw ay taga Davao, nanonood ka ngayon, taga Metro Davao, no? Panabo City, Metro Davao. Kung ikaw ay taga Daegu City, Metro Davao, or taga Santa Cruz, Metro Davao. Kasi hindi na ngayon gagamitin ng apelidong Davao del Sur, del Norte, Oriental, Occidental, o de Oro. Kasi ang gagamit yung apelido ay Metro Davao na. Kasi kasama na kayo sa Metro Davao, Metropolitan of Davao. So, kung gusto nyo pupunta sa mawitness ito, ang ganda dito, sobra. Tiyak, itong lugar na to, hindi siya pang pamilya, hindi lang pang basta para siya sa lahat, applicable for all ages, no? Pang pamilya na, pang sports pa. Kahit mga batang maliliit na talagang dinadala dito, bit-bit, pwede silang mag-enjoy dito. So, that's all for today's video. Thank you, and I have to say bye-bye, Happy New Year, and Merry Christmas.